Hello, good morning, and this is Miriam, and good morning ho sa ating lahat. Ang topic ho natin ngayon is all about paano padamihin yung ating customers sa ating tindahan. Oho, yun ho yung ating topic, and good morning. Meron ho akong 4 tips. Yun ho ha, yung pinaka-importante na kahit itong 4 lang ho na ito ang gawin ninyo ha. Doon lang kayo mag-focus sa 4 na yan. Okay na ho, magdami na ho yung ating customers. Yun ho. Ang number 1 ko ho is, number 1 is time. O, ayun ha, yung time, oras. Anong oras ba dapat tayo mag-open sa ating tindahan? Kung ako ho, kasi malapit ho ako sa school, katabi lang ho ako ng mga schools, kasi commercial itong sa amin, ako is as early as 6 AM in the morning, dapat andito ka na. Dapat una ka sa mga estudyante, ha? And then, kung magsaraho ako sa hapon is pinakamatagal na ho ang 7 PM. Yun ho, dapat yung oras ho natin is fix ho. Kung ano ka oras nag-open at saka nag-out, same din ho, buong linggo. So, kung sari-sari store kayo, ang negosyo nyo, so, ang pinaka-usual na open ng sari-sari store is 4 AM, and then ang closed hanggang 10 PM. Yun ang pinaka-usual. Pero kung madami pang tao, so, pwede ninyong extend. Or mag-research tayo, o mag-check sa area natin, dyan, kung kailan mataong lugar. Yun ho ha, i-check natin. And then always tayo kung anong oras mo, dapat always kayo open. Kasi may times so tayo, lalo na gusto na kayo ng customers, balik-balikan kayo, and then pagbalik niya, sarado kayo. So maghanap sila ng bago, ha? So yun, i-check niyo yan siya. Doon tayo, yan ha, yung ating oras. Oras yung number 1. Number 2 is yung ating product. O, number 2 ha, product or yung ating stocks na ibenta sa ating natindahan ha, or sa sari-sari store. Ano ho yung product sa sari-sari store? Yung mga basic needs. Ano ho yung mga basic needs? So, halimbawa, basic needs, early in the morning, dapat meron kayo. Halimbawa, ang gusto ng tao early in the morning, magpunta sila bagong gising. So, alam na ninyo, mag-inom ng kape. So, dapat may kape kayo. And then, meron kayong sugar. And then, after ng kape is yung maligo. Anong mga basic needs na ligo ninyo? Is yung shampoo, and then sabon. Yun ha, yun ang mga basic needs. And then, after nyan, mag-toothbrush is yung toothbrush saka toothpaste. And then, yung pagkain. And then, ayun ha, itlog, mga dilata, mga corned beef, yan, mga ganyan. And then, mga bigas, yan yung mga basic needs. So, pagluto ng itlog, so, dapat may mantika, yan ha, may mga asin, yung mga gano'n na, mga basic needs. Then, kung maglaban na, yun, mga powder, mga bareta, mga pampabango, sa mga tawag yan, sa mga damit, yun yung mga basic needs na dapat meron sa tindahan ninyo. Yun ang pinaka-basic ha, sa baguhan ito. And then, kung in case, kompleto na kayo ng ganyan, ilagay ninyo pagka umaga, early in the morning. So, kung ano yung wala, dahil nakalimutan, ilista. And then, yun ang bilhin pag mag-order naman kayo or magpunta kayo ng grocery store. Yun ha, or i-order sa ahente. And then, tandaan ho natin, ito ha, yung pinaka-basic. Kung yan na kayo, naka-start na kayo ng tinda dyan sa inyong sari-sari store. Ito ha, tandaan ninyo. Pag naka-start na kayo ng tinda sa inyong sari-sari store, tandaan ninyo kailan ang fiesta. Kailan, anong merong mga celebration dyan sa inyo. Anong mga basic na binibili pag merong mga, tawag niyan, may mga celebration, like ngayon Christmas and the New Year. Yun ha, tandaan niyo yung mga basic na ganon. Pag parating na ang mga celebration na ganon, yun na yung una ninyong bilhin, kasi yun ang pinaka-importante na mabenta.
Yun ha, doon tayo sa mga fast moving. Kung naga-budget ho tayo sa ating mga tawag niyan, sa ating pera, sa ating mga puhunan ha. Yun. Ang number 3 ho natin is yung ating attitude ha. Yung attitude, yung ating service to customers. Customer service. Or yung ating dapat daw is mag-entertain tayo with a smile. Smile always pagharap ang customers. And then customers is always right. Yun ho daw ha. Yung customers is always right. Kahit galit ka na, always right pa rin yung customers. Smile pa din tayo. Kahit na madaming demanding na customers, merong huli na dumating pero gustong mauna, yun ho ha. So dapat tayo is, patience is a virtue yung sa atin ha. Dapat mag-entertain tayo na with a smile pa rin siya. Sa attitude, ang gusto lang naman ng customers is yung tayo is maging nice sa kanila, kausapin sila ng mabuti, i-entertain sila ng mabuti, huwag yung nakasimangot, yun ha. Yung gusto nila yung nakasmile ka, yung ganon. Kasi yung iba, yung reklamo ng iba dito sa amin is yung iba daw is nakatutok sa cellphone yung mga tindera doon sa iba na tindahan. Yung cellphone, yung palaging nakayuko, hindi na nagatingin, wala nang eye to eye contact kasi yuko na lang kung anong ginagawa. Kung sino na lang mauna nang entertain. Yun ang pinakaayaw ng customers ha. Ang gusto ng customers is i-entertain natin sila. Kaya nga, all customers is always right. Doon tayo mag-base sa customers is always right. Iulit ko pa ulit ha. Yun. And then, ang number 4 is yung ating pricing. Yan yung pricing natin. Ang gusto lang naman ng customers about sa pricing is yung makamura. Basta makahanap po tayo ng supplier, ng mga wholesaler na mura yung mga product, doon ho tayo. So kung may mga tindahan dyan sa inyo na mas mura, so wag din kayo magpababa ng presyo nyo kasi mas mura doon. I-base nyo ho doon sa resibo yung magkano yung presyo pagkabili ninyo, and then magkano yung markup ninyo. Doon tayo ha, pero wag masyado yung sa markup na taasan. Yung tama-tama lang, yung 10% to 20%, pinakamataas na yan siya. Or pwede ganit 2 pesos sa mga maliliit na kwan. 2 pesos lang ang kwan ko sa mga biskwit. Then yung sum na kwan is 2 pesos to 5 pesos. Yun lang ho tayo. And then yung sa iba is 10 to 20%. So depende na mag-search na lang kayo sa mga kwan ninyo, katabi ninyo. Kung pwedeng, tawag yan, kung kayang babaan ng konti na hindi malugi, okay lang. Pero kung malugi na kayo, babaan nyo pa dahil bababa doon sa kabila, wag nyo hong gawin yung babaan yung presyo ninyo dahil mababa yung presyo sa kabila. Wag ho. Maghanap po tayo ng ahente or maghanap tayo ng mga supplier na mababa kasi ho nakadepende yan sa supplier din yung increase ng kanilang markup din. Kaya mahal sa kanila, so magmahal kayo. And then so, sa kabila magreklamo kayo kasi mura sa kabila, isa supplier sila na mas mababa. So wag ho ha. So kung anong presyo dyan sa resibo ninyo, sa resibo natin, then markupan natin kung tag 2 lang, 2 pesos or 5 pesos or 10% or 20%, doon lang ho tayo mag-markup. Doon tayo mag-base, isalin ninyo mga transportation ninyo kasi doon din additional sa kanha. So wag masyadong mataas ang markup or yung ating tawag yan yung interest. Yan ha. And then wag natin ibaba yung price natin para makabawi. Okay lang hong ibaba ang presyo ng product nyo in case halimbawa ito yung problema. Pwedeng ibaba ho ha yung ating price pag malapit na yung expiration date. Yan ha. Yung mga ilang linggo na lang, yung mga yon iba nagagawa sila ng discount nila, ginagawa nilang promo kasi alam nila yung expiration date is malapit na. So doon na lang tayo para yung capital natin is mabawi lang natin.
Yun ho ha, pero wag kayong magbaba ng presyo dahil mababa sa kabila. Maghanap po tayo ng ahente or ng mga wholesaler na mas mura. Makahanap po kayo niyan. Meron talaga dyan sa inyo. Yun ho ha. Yun ha, yung basta't andyan lang ho yung 4 na sinabi ko sa inyo. Doon lang ho kayo mag-focus. Siguradong babalik at babalik ang customer sa inyo. At dadami pa ang customers natin. Yan ho ha, yung sa oras na hindi sarado bukas. Yung dapat on time tayo, andyan kayo sa oras na sabi ninyo na andyan kayo para yung customers, dahil kung alam ng customers na andyan kayo, pupuntahan at babalikan kayo niyan, lalo na yung kompleto ang product ninyo. Yung kung pwede lang ha, kung isang tanong niya, andyan lahat ang product, yun ang pinagusto ng customers, yung kompleto yung ating tindahan. Yan ha, yung hindi na sila mag-transfer na naman sa kabila kasi wala kayo dyan. So dapat pa lang tayo, yung inventory natin, i-check natin ha. And then yung, syempre yung attitude natin, kasi may iba na mga customers, mga demanding, gusto nila sila unahin. So yun ha, tingnan nyo, be nice and always, basta tandaan nyo lang ho, customers is always right. Yan o ha, be kind, tapos mag-smile, yun lang ho. And then yung ating pricing, yung mura na, andyan pa lahat, kompleto na. So ang customers, magbalik-balik lang ho talaga. Yan ho ha, yun lang ho yung aking ma-share. Busy kasi madaming customers din. Yun lang ho, thank you and good morning, good afternoon.